Makinig tayong magandang salita. Isip ay anong ating makukuha, anong ating mapapala, anong ating papakinabangan. Yan ay poor mentality. Ang isip mahirap ay laging iniisip, kanino ako makakadilihensya. Si John F. Kennedy, ang isa sa mga dakilang presidente ng Amerika, minsan ay kanyang sinabi, ganito ang sinabi ni Kennedy, ask not what you can get from your country, but ask what you can give to your country. Yan ang sabi ni Kennedy. Huwag mong hanapin kung ano ang makukuha mo sa iyong bansa. Kundi ang iyong hanapin ay ano ang maibibigay ko sa iyong bansa. Pero baliktad yan, no? Pagdating sa Pilipino, sabi ni Duterte, ano kaya makukuha ko sa Pilipinas? Yan, ninakaw ang pera ng taong bayan. Ngayon, nakakulong. Siya naman nagsabi, marami siya ninakaw eh. Meron pa siya pinatay. Ito naman kanyang anak, si Bising Lustay Piatos. Ganon din, mana sa tatay niya, pag nanakaw. Ninanakaw, sabi ni Pastor Benny Abante, hindi pera ng gobyerno yan. Pera ng taong bayan. Ang ginawa ni Lustay. Di Lustay dito, Lustay doon. 125 million, ha? Isa lang yun. Pinababalik ng COA, 73 million. Saan galing yun? Sa taong bayan. Pero ayaw ibalik. Ang dami pang mga patalastas. Nga lang, ang napapasin ko, hindi kaya pwersahin ng gobyerno yan. Ba't kaya hindi pwede pwersahin yan? Kung talagang pinababalik, ibalik. Kaya, tama si Kennedy. Kung ano may hambag mo sa iyong bansa, hindi yung nakawin mo ang pera ng taong bayan ng bansa mo. Magaling si Kennedy. Magaling. Okay, tuloy. Huwag mong hanapin kung ano ang makukuha mo sa iyong bansa. Kundi ang iyong hanapin ay ano ang maibibigay ko sa iyong bansa. At kahapon nga ay nakapunta ako sa Douglas MacArthur Memorial Park. Nabasa ko sa loob ng maliit na museum ang mga kabayanihan ng mga taga-Tacloban, ng mga taga-Leyte, Samar. At ako'y nagkaroon ng kirot sa aking puso. Sabi ko, ano nangyari sa Pilipinas? Hallelujah. Ano ang nangyari sa ating bansa? Hallelujah. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang mga pangunguna ng ating bayan. Puro tiwali. Marami ang magnanakaw. Marami ang mapagsamantala. Marami ang mapag-abuso. At ang masama pa nito ay atin silang inihahalal. Hallelujah. Atin silang iniluluklok sa kapangyarihan. Kahit alam na natin na sila ay tiwali. Sa isang banda, parang tayo rin ang may kasalanan. Bakit tayo naghihirap? Sapagkat yung mga tiwali, yung mga magnanakaw, yung mga korap, yung mga walang silbi sa bayan, yung mga hindi bayani, yun ang ating inilalagay bilang tagapanguna natin. Pero ang mga bayani ng mga Pilipino noon, nung panahon ng ikalawang digmaan, hindi alintana ang kamatayan, hindi alintana ang kaligtasan nila.
Mapalaya lamang nila ang ating bansa sa kuko ng imperialismo. I long to see that day. My heart aches for our country, for our generation to see again patriotic leaders, selfless leaders. Mga nag-iwan sila ng kanilang sangbahayan. Yung isang Pilipino na naging aide-de-camp ni MacArthur, iniwan ang kanyang anak, 2 anak at asawa dito sa Leyte, at siya ay sumama sa digmaan. Kaya ito ang mensahe ko ngayon sa inyo, mga taga-Tacloban, mga taga-Leyte at Samar. Yung handicap po niya na Pilipino, si Carlos P. Romulo. Yun po ang pangalan niya. Yung handicap ni Douglas MacArthur. Alam nyo, totoo yan. Tayo may kasalanan. Kasi tayo ang nag-ihilik. At ang mayroon pang kasalanan dyan, alam nyo kung ano, simbahan. Kasi pag nagpunta yung politiko sa iyo at nag-donate ha? Kagad-agad, ura-urada, nagpapasya, ay ito ang boto natin. Kahit magnanakaw. Ako hindi po gano'n, nag-iisip ako. Kaya yung mga magnanakaw na yan, hindi ko naman sila binoto. Pero sila binoto na majority vote ng Pilipino. Pero masakit. Kasi taxpayer ako. Ang masakit dyan, baka sila hindi naman sila taxpayer, yung ibang nagboboto, nabigyan lang ng 500. Kahit magnanakaw pa yan, di ba kasabihan? O kung ano yung pinamudmud yan, pag nanalo, babawiin niya yan. Yun ang masakit for me. Pero hindi ko binoto mga yan. Hindi ko sila binoboto kasi maghihirap lang ang bansa ko. Ginagamit ko yung utak ko. Hindi ako nagpapa-influensya sa simbahan. Yung iba, nagpapa-influensya sila sa simbahan. Pag sinabi ng ito ang pasya, ayan, kakalat na yung pasya na yan sa kanilang mga distrito. Babasahin yan. Kahit magnanakaw yan, kahit pumapatay ng tao yan, kahit walang yayan, kahit nagsasamantala yan, pinagsasamantalahan ng taong bayan, ito ang boto natin. Kapag naipis na yan, aba, kumukontra yung simbahan. Rally dito, rally doon. Ayaw nilang ma-impeach yung kanilang kandidatong magnanakaw. May mga simbahan na ganyan. Kaya kayong mga miyembro, na mistula kayong mga hayop, pag isinuga kayo sa isang bukid, doon na lang kayo. Gamitin nyo naman po ang isip ninyo. Yan, tama yung mensahe, yung bayani. Iniwan nyo nga 2 anak, iniwan nyo asawa. Para maglingkod. Yung mga bayani natin nung araw, digmaan, sugod lang. Para lang mapalaya Pilipinas sa kamay ng mga mananakop. Kumisan pati asawa niya kasama. Di ba may mga bayani tayong mga Pilipina? Di ba pa yung mga Pilipino? May mga bayani tayong mga babae. Hindi na nila inalintana ang buhay nila. Maaari sila pagsamantala pag nahuli sila ng mga mananakop. Pero ngayon, yung nakaupo sa ating gobyerno, kaya ang ating dati anong kalabaw ng Pilipinas dati ay kalabaw, ayop ng ayop.
Di ba kalabaw? Kaya nalagay pa yung kalabaw doon sa malalaking piso. Tatandaan nyo pa yung malalaking piso, kalabaw yun nandun sa likod. Kasi yun ang ating national animals. Pero ngayon pinalitan na. Oh. Lakos. Ano pa? Crocs. Sige na sa madalit salita. Buhaya. Alam niyo yung buhaya? Yung totoong buhaya, may kabusugan yun. Pag busog yun, mamamay ngayon. Pero yung nasa gobyerno, yung mga buhaya, sa Senado, Kongreso, sa Malacanang, hanggang sa barangay level, hindi nabubusog yan. Yan ang mga naibang buhaya. Pero yung totoong buhaya, pag nabusog yan, magpapahinga yan. Pero yung politikong buhaya, hanggat nakaupo yan, hindi nagpapahinga yan, kaibigan. Kung isa kayo sa mga simbahan na na-influensya ng inyong mga founder, ng inyong mga manggagawa, na itong boto nyo, huwag kayong magpauto. Binigyan tayo ng isip ng Diyos, gamitin natin sa tama. Mag-isip tayo. Iboto natin, ilatisin muna. Alamin kung yan ba'y nagnakaw, yan ba'y nagsamantala, yan ba'y nanakit. Yung mapanakit ng kapwa-tao, bawal yun. Hindi ka pwedeng manakit ng kapwa mo. Wala kang karapatan para saktan mo, patayin mo ang kapwa mo. Wala. Hindi ba may kasabihan, ang ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gagawin sa iba. Pero sila, okay lang na pumatay. Basta, marami akong makukuha sa gobyerno. Yung mga pumupuna sa akin, papatayin ko yan. Yung kakompetensya ko sa negosyo, papatayin ko yan. Yan nga nangyari. Di ba? Pinatay yung mga drug lord. Yung pala, sila pala yung drug lord na. Yan, nasan ngayon ang drug lord ng Philippines? Di ba nakakulong ngayon sa ICC? Dahig sa Netherlands? Ayun, huwag nyo silang tularan. At huwag na kayong maglagay ng lahi, kadugo, kapamilya ng mga lahing buhaya. Mapagbanta sa buhay ng kapwa-tao. Oh. Sipin nyo, 51 billion. Yung anak, 52 billion. Ibang klase. Yung anak, binusog. Pati yung apo, binusog. Yung pera ng taong bayan, bayad ka ng bayad ng buwis, pagdating ng araw, yung palang magnanakaw, yung nakaupo sa Malacanang. Oh. Masakit yun sa akin. Kaya sinasabi ko, taxpayer ako, nagsimula ako sa edad na 20 anyos. Nagtrabaho ko sa private. Hindi ako nagtrabaho sa gobyerno. Kaya, buwan-buwan, kaltas ng kaltas ang tax. Yung aking komisyon, iniipon araw-araw. Pagdating ng isang buwan, kaltas yung tax. Kaya pala nangyari nung araw. Nang dumating yung filing ng ITR, nung mag-file ako ng ITR, meron pa pala akong utang. Eh samantalang buwan-buwan, yung aking earning, yung aking sahod, salary, binabawasan na ng tax. Binabawasan na. Yung pala, ang tingin ko, baka yung komisyon ko ang hindi nila nakaltasan. Kaya pagdating ng pag-file ng ITR, meron pa akong utang. Kahit na barya-barya lang yung komisyon ko noon,
O barya-barya lang po komisyon ko noon. Makakomisyon ako, 7 piso, 10 piso. Isipin nyo, pagkain ko na lang yun ng araw. Di ko alam, babayaran ko po pala ng tax. Yung yung Christmas bonus. Dati walang tax, nagulat kami. Biglang nagkaroon ng tax. Dati nakukuha namin yung buo. Tapos nagkaroon ng tax, kaya nagre-reklamo kami mga empleyado na binawasan ng tax yung aming Christmas bonus o 13 monthly kung tawagin. Hindi ba masakit yun? O yung binayad naman na PhilHealth. Yung PhilHealth, pera ng taong bayan yan eh. Naguhulog ka ng PhilHealth annually. O, bayad ako ng bayad. Di ba? Ninakaw. Yung nakarang administrasyon, di ba? Meron ba nakulong sa mga... Wala. Kasi, yung pinakapuno, yun ang pinaka-magnanakaw sa lahat. Sipin nyo po yan. Kaya tama kami kung mako-contribute mo sa iyong bansa. Yan ang dapat kaisipan natin. Hindi yung ang makukuha ko sa aking bansa. Isipin nyo, si Digong ng Davao, 150 million, buwan-buwan. Sabi niya, mahirap daw siya. Mahirap na bilyonaryo. Sabi sa social media. Saan siya kukuha ng pambayad ng 150 million? Ibibigay kay Kaufman. Kaya si Kaufman, tiba-tiba eh. Tiba-tiba. Sipin nyo. Ngayon, binitawan na yung kaso ni Digong. Wala naman siya na ipanalo eh. Kasi laging ginagawa ni Kaufman para makauwi lang si Digong. Walang hearing, makauwi na lang. Release, dahil matanda na raw. Ibig sabihin, kung mamatanda ka, meron ka ng karapatan na gano'n. Paano naman yung ninakaw mo? Paano naman yung pinatay mo? Paano naman yung mga sinamantala mong tao? O yung mga minanyakan mo? Ibig sabihin, wala kang pananagutan sa batas pagka gano'n. Kesyo daw matanda na. Aba, una nyong sabihin yan, palayain nyo muna lahat ng matanda na nakakulong. Yung lahat ng matanda na nakakulong, kahit anong kaso, dapat pinalayain nyo muna yon. At saka nyo sabihin, maawa naman kayo kay Digonyo. Dahil matanda na, 81 na si Digonyo. For humanitarian reason, maawa na kayo. Ang dami po nakakulong. Higit pa sa 80 ang edad nila. Dapat yun muna palayain. Pag napalayain nyo, tsaka kayo sumigaw sa ICC dahil sa Netherlands na, pinalaya na namin yung mga matatanda. Palayain nyo naman yung matanda namin. Kaya napaka-biyers naman ni Kaufman, Nicholas Kaufman. Tiba-tiba. Naging bilyonaryo. Ay, nag-resign na siya, pati yung kanyang kasama, si Jacob. Siguro sabi ng Digonyo, palamura yun eh, putang yun na yun. Palagi putang yun na mura nun eh. Siguro kaya putang yun na. Ninakaw ko kayo. Kayo dito. Wala na. Kasi naman nagsabi, nagnanakaw siya eh. Di lang magnanakaw, sabi niya. Nang tinanong ni Pastor Benny Abante,
Ilan na ba pinatay mo? Ang sagot niya, 6 yata. O, di pa patay din. Yung personal niya yun Pero yung dato sa PNP is 30,000. Kasama niya si Batugan ng Senado. Ano sabi niya kay Trillanes? Make my day, Trillanes. Sige, gusto mo, sumama ka pa sa ICC. Ikaw magposa sa akin. Ayan, dumating na yung ICC, gumalaw na yung ICC. Hindi na maagilap ang bato. Lahat ng sumama sa kanilang Tatay Digong ng Davao. Tawag ni Kokman kay Digong, Tatay Digong na rin. Diriin mo, ginawa kang bilyonaryo. Hindi na tawagin mo Tatay Digong. Di ba Nicolas Kokman? Yan. So, sana po, next election 2028, maawa po kayo sa ating bansang Pilipinas. Mag-isip naman kayo, lalo na yung isa simbahan dyan, yung INC. Hanggang ngayon, nagpuputak pa rin. Dahil sa impeachment kay Sara, yung Edwin Sabala, yung tagapagsalita nila, putak na putak pa rin yun. Mag-isip naman kayo, gamitin nyo po yung utak nyo. Huwag nyo namang sayangin ang binigay ng Diyos. Mag-isip po tayo, magboto tayo ng mga karapat-dapat sa nalalapit na 20 election. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye.